gusto ko lang sabihin to. Nung umupo si dating Pangulong Duterte at kinuha niya akong chairman ng LTFRB, sa totoo lang, nanginginig ako pag may media na mag-i-interview sa akin. But the first media outlet na I decided to take the interview was SNMI. Wow, thank you, sir. Sa studio nyo sa Makati. Pumunta ako doon at nagpa-interview ako doon. Because I know that SMNI ay malaking bagay at malaking papel ng ginawa para maging presidente si dating Pangulong Duterte. So malaking bagay po yan. So doon po sa tanong nyo kung bakit nandito ako, it's both personal and then at the same time to show support, no? Why is it personal? Kasi po nung kasagsagan nung March 11 incident doon sa loob ng Villamor Air Base, meron na kaming kutob at nakikita na namin yung plano na hindi na siya makakalabas ng Villamor Air Base except ilalagay siya sa aeroplano at ililipat palabas. At nung hapon na yon, kasi umabot ng hapon, I had a chance to talk to him. Sabi ko, Mayor, mukhang hindi ako makakasabay sa'yo kasi wala akong passport. Sa totoo lang, yung pumunta ako doon at nakapasok naman ako sa Villamor, galing ako doon sa court hearing, kaya nakabarong ako. Hindi po dahil kay Mayor. I had a court hearing earlier at so we did not expect that it would happen that way, no? As it happened. Nakakalungkot, nakakainis, nakakagalit, pero we did not expect that it happened that way. Biglaan lang. So, and then at the same time, as I made mention earlier, is that to show support to not only to him but to the family, and then at the same time, mas nag-alala ako nung nalaman ko yung nangyari kay E.S. Bingbong Villaldea, kaya minarapat din na bisitahin ko siya. Kaya nung nakita niya ako dito, sabi niya, magkita tayo. So mahaba yung kwento namin, hindi pa nga tapos kahit na ang dami niyang kinwento. Yes. Attorney, may posibilidad ba na makabisita at makausap mo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention center? I hope I would be able to visit him because before coming here, I already made an application for a visit. Pero hindi patungkol sa kaso niya rito. I'd like to make that clear. Patungkol doon sa mga pending issues doon sa Pilipinas. Particularly yung the fact that he's running for mayor sa Davao. Ako rin yung election lawyer ng PDP. I head the legal team doon sa Duterte senatorial candidate campaign, and then at the same time yung mga bagay-bagay na kailangan i-address, legal concerns patungkol sa kanyang kandidatura. Okay, so attorney, may iba tayo. Ano po ang masasabi mo sapagkat simula nung March 11 nandito na kami at simula dinalo si Tatay Digong dyan sa ICC Detention Center. Lahat po ng mga Pilipino galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang mundo pumunta dito sa tapat ng ICC Detention Center upang magbigay ng suporta sa ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. So ano pong masasabi mo sa mga supporters ni Tatay Digong? Alam mo, nakakabusog puso yung mga ginagawa nila at pagpapakita ng hindi lang pagpapakita ng suporta at pagpapakita ng pagmamahal ng isang tao, ng isang presidente. Tanda na nga siya ngayon, who made a lot of difference in the lives of people in the Philippines at yung mga Pinoy na nagtatrabaho sa labas, lalong-lalo. Kaya nga siguro, to no surprise to everyone, especially the Pinoys who are working abroad, na talagang pagdating sa suporta at pagpapakita ng suporta, more than 90% of the Filipinos working abroad really love him. Hindi lang doon sa pamumuno niya, kung hindi yung talagang
makita mo sa tao, sa pagkatao ni Mayor Rudy, na pagmamahal niya sa Pinoy. One of the reasons why he ran for this, run for president, is to address the problem of illegal drugs. And he did it in a manner that is legal, legitimate. There might be, to some people, excesses, but the policy itself is valid and legal. Nasa batas yan lahat. It's an open book to everyone who wants to look into the strategy, the policy that we should put in place to address the menace of illegal drugs. That said, ang hindi lang maintindihan at makikita ng lalong-lalo na sa mga kritiko niya ay yung mas malaking characterization ng tao. Yung mga babae na inabuso, yung mga asawa na hindi binigyan ng suporta ng asawa o ng bana, at lalong-lalo na sa progress ng Davao at ng Pilipinas. In everything that he does, it's not about him. It's really about lahat, no exception. It's really about making the lives of Filipinos here and abroad safer and comfortable. Maalala ko yung isang kwento lang. When there were already talks about him running for presidency, at alam natin na suntok sa buwan yun, lalong-lalo na sa mga taga-Davao, suntok sa buwan. Alam mo kung bakit? Ang tawag nila doon sa PDP, yun yung partido na sinakyan niya at para manalo at nanalo nga. Ang tawag doon sa partido ng PDP dati, Volkswagen Party. Alam mo kung bakit? Kakasya lang yung membro ng PDP sa isang sasakyan ng Volkswagen. Before Volkswagen daw, ang tawag nila doon, Tricycle Party. Kakasya lang sa isang tricycle yung membro ng PDP. No? Yung tumakbo siya. Ang ibig ko sabihin, talagang maliit na maliit yung partido. Pangalawa, wala pong pera. No? If you're going to mount a national campaign, especially no less than running for the president, you need money, you need logistics. At wala pong makinarya si Mayor Rudy at the time. Okay? Pangatlo, which is actually a bias, a cultural bias. No? Wala pa pong presidente nang galing sa Mindanao before him. At pwede ko nang dagdagan din pang-apat, wala pa pong mayor na sa pagiging mayor, direkta naging presidente. Meron na pong mga naging presidente na mayor, kagaya ni Mayor Erap, pero dumaan muna sa pagkasenador. No? And then after that, no, lumipas na yung administrasyon niya, and in a few occasions where we would be with him in small groups, he would always say this to us. And he say it with all humility, but with a sense of mystery. He would always say, hindi ko talaga alam kung bakit naging presidente ako. Diyos lang ang nakakaalam. Alright mga kababayan, so magre-react po ulit tayo dito sa video interview po ni Attorney Martin Delgra III sa SMNI News, no? At i-highlight lang natin itong si Attorney Martin Delgra na isang abogado na kilala sa kanyang serbisyo sa gobyerno bilang dating chairperson po ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayan, siya ay mahigit na 28 years na may karanasan sa larangan ng batas. At kabilang na po dito yung labor, criminal, civil, administrative at corporation law. Bukod dito, siya ay naging managing partner sa Delgra, Lanzona at Kilatan Law Offices. Kung saan naging kliyente niya nga po itong si dating Mayor Rodrigo Duterte at si di ba, si Tatay Digong, ang dating Pangulong Duterte. So, ayan po yung ilang background lamang po ni Attorney Martin Delgra, no? At ayon nga po sa mga ulat
no, sa panahon ng pagdakip kaya dating Pangulong Duterte, nakita naman po natin sa mga viral videos, especially dun kaya Kitty Duterte sa mga shinare niyang video na kasama po siya nung mga panahon na yon na dinakip po si dating Pangulong Duterte dyan sa Villamor Air Base, no? Kaya lang, hindi lang din siya nakasama sa dahig nung time na yon dahil nga po sinabi niya dito sa kanyang interview na wala daw po siyang passport. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap po ang dating Pangulo at nasabi niya nga na hindi siya masasabayan. Okay, so kung mapapansin niyo po na si Attorney Martin Delgra ay talagang napakamalapit po niyan kaya dating Pangulong Duterte. So, hindi lang malinaw yung balita na kumalat noon kung ano yung naging papel niya sa sitwasyon nung panahon na dinakip po si dating Pangulong Duterte. At ngayon nga po, yan po yung kanyang isiniwalat po dito sa kanyang interview sa SMNI, yung kanyang mga naging karanasan at kung ano yung mga ilang mga bahagi na naging papel niya dun sa loob, no? At ngayon nga na may pagkakataon na siya mga kababayan na pumunta at bisitahin ang dating Pangulo, ay kaya nandiyan po yung presensya niya ngayon sa The Hague para siya po ay makadalaw. At nilinaw niya din po na yung pagdalaw niya po ay hindi tungkol sa pagtalakay po sa mga kinakaharap na kaso ni Pangulong Duterte. Ngunit, ang kanyang pagbisita ay personal po na bisitahin ang kanyang kliyente or siguro kaibigan na din po natin na maituturing. Ayan, 'di ba? At lalo na po si Attorney Mildred Dea dahil nga po sa nangyari sa kanya ng mga nakaraan na naitakbo din po sa ospital. Siyempre matatanda na po tong mga to at nag-iba po ang siguro ang klima. Hindi nila na-adapt agad yung sitwasyon dyan sa Taguig dahil napakalamig po dyan. Kaya bumaba po yung kanilang mga immune system. So, subalit, ayan lamang po yung kanyang naibahagi kung ano nga po yung naging karanasan niya kasama si dating Pangulong Duterte noong panahon na mayor pa lang siya hanggang sa maging presidente po siya ng bansang Pilipinas. So ayan mga kababayan, kung may mga comment po kayo at suggestion at kung gusto nyo mapanood yung buong video ni Attorney Martin Delgra na interview, bisitahin nyo po yung SMNI News para mas updated po kayo at mapanood nyo po yung kabuoang interview niya po. So hinighlight lang natin kasi dito yung ilang mga naging pahayag niya patungkol nga po dito kay dating Pangulong Duterte at sa naging issue po ng pagkaka-aresto po sa dating Pangulo. By the way, ito po nga video na makikita ninyo, ito po yung isinagawang peace walk rally po ng Duterte supporters sa Minjola po yan, ginanap. Ayan, at dinaluhan po yan ng napakaraming mga kababayan natin, no? Yan nga po yung 80th birthday din po niya dating Pangulong Duterte na talagang nagtipon-tipon po yung kanyang mga supporters at nagbigay po mga kababayan ng mga ilang mga mensahe. So, ayan, naging peaceful naman po yung event na yan. At ayan, supportahan nyo po ulit yung ating vlog at patuloy nyo supportahan ang ating mga ina-upload na video. Comment down below mga kababayan kung ano yung komento nyo at opinion ninyo upang talakayin natin yan sa susunod. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.